Ayun, totoo 'yan 'no, kasi ako nung naging solo parent din ako, yung first few weeks grabe yung iyak ko, grabe Hmm, yung ano, depression ko tipong nagtu-toothbrush lang ako tumutulo yung luha ko 'no. Pero yun nga, hindi titigil ang buhay 'pag iniwan tayo ng mga taong mahal natin 'no, kailangan lumaban tayo kasi may mga anak na umaasa sa atin. So what I did, nagpaka-busy din ako sa work kasi when you're busy kasi you don't have time to dwell on your problems. Mas maganda na busy ka at least nagiging productive ka. And you also get to earn dun sa ginagawa mo para sa magiging ano mo rin, future ng anak mo. Ayan. So dun ba sa pagiging solo parent mo, Miss Lou, ano yung pinaka matinding challenge na napagdaanan mo bilang isang solo parent? well, siguro sa work, 'no? Minsan pagpapasok ka wala kang bantay sa anak mo. So bitbit mo yung baby sa office. Experience ko 'yun, 'no? Dala ko yung crib, dala ko yung baby, tapos habang nagpapa-exam ako nasa gilid siya. So para baka ma-distract yung mga nag-e-exam. So nilagay ko muna sa kabilang room. So ang hirap, dadalhin mo yung anak mo, siyempre wala ka pang yaya, alam mo yun, wala kang pera pang yaya, gano'n. Ang hirap, bitbit mo yung anak mo. 'Yun yung pinaka siguro yung na-experience ko na napakahirap talaga na danas ko that time. So, you're a solo parent na ikaw din yung provider. Kasi ako, Yes. naging Mm. solo parent ako as in I don't get any financial support from the father of my daughter. So, ganun din po yung nangyari sa inyo, Miss Lou. Yes, yes, ganun. Yun. Very challenging kasi you don't have ano, any choice but to do all the works 'no, bilang isang mommy and sole provider din. Kaya nakakahanga yung mga ganitong klaseng tao na talagang gagawin ng lahat, 'yan para sa anak nila.